Napakabigat ng bawat hakbang ni Marvin palayo sa kanilang bahay. Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin ng madaling araw, ngunit mas malamig pa roon ang pagkabigo na bumabalot sa kanyang puso. Kakagaling lang niya sa isang marangyang selebrasyon ng kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal, puno ng tawanan at pagbati mula sa mga kaibigan at kasamahan sa bangko. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang Pilipino, si Helena, ang kanyang magandang asawa na laging nakasuporta, at si Sofia, ang kanilang nag-iisang anak na nagmana ng ngiti ni Helena at katalinuhan niya. Sa mata ng lahat, si Marvin de la Cruz ay isang huwarang asawa, isang mapagmahal na ama, at isang matagumpay na bank manager. Ang kanyang buhay ay isang panaginip na nabubuhay, ngunit ang bawat panaginip ay may lihim na anino. Ang perpektong larawan ay may punit sa likod. Ang isang marangyang kotse, isang itim na SUV, ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kanto, hindi kalayuan sa kanilang subdibisyon. Ngayon pa lang, nagmamadali na ang puso niya. Sir Marvin, bati ng babaeng nasa loob, isang boses na kasing tamis ng pulot ngunit kasing tulis ng talim. Si Vanessa. Pumasok si Marvin sa sasakyan at agad siyang sinalubong ng mainit na halik. Isang halik na puno ng pagnanasa at pagbabawal. Sa bawat pagdampi ng kanilang labi, pakiramdam niya ay lumalayo siya sa sarili, sa kanyang obligasyon at sa kanyang pamilya. Naabutan mo pa rin pala ang grand opening ng hotel. Bulong ni Vanessa, ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa dibdib ni Marvin. Sayang, hindi ka nakasama sa ribbon cutting. Pero mas masaya naman siguro ang ganito. Di ba, sir? Ngumiti si Marvin, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinamumuhian niya ang sarili sa bawat sandali ng pagnanasa, ngunit hindi niya kayang pigilan. Si Vanessa ang kanyang lihim na apoy, ang nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanlalamig na mundo. Ang bawat salita niya ay bumubulong ng pagtakas ng isang mundo kung saan siya ang sentro, hindi lang isang haligi ng pamilya. Okay lang, Vanessa, sagot ni Marvin, sinubukang maging kalmado. Ang importante ay nandito tayo ngayon. Ngunit sa loob niya, isang tinig ang sumisigaw, isang tinig na nagpapaalala sa kanya ng ngiti ni Helena at mga yakap ni Sofia. Ito ang tinig ng kanyang konsensya na unti-unting pinipigilan ng matinding pagnanasa. Hindi niya kayang tanggihan ang init, ang atensyon, ang pakiramdam na siya ay hinahangad. Minamaneho ni Vanessa ang sasakyan patungo sa bagong bukas na 5-star hotel, ang Grand Imperial. Kakaiba ang pakiramdam ni Marvin. May kung anong kaba ang bumabalot sa kanya. Hindi ito ang karaniwang kaba ng isang taong nagtatago ng lihim. Ito ay mas malalim, mas masama. Pakiramdam niya, may nakatago sa likod ng bawat ngiti ni Vanessa, sa bawat haplos niya. Alam mo, sir, patuloy ni Vanessa ang kanyang boses ay mas bumaba. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Dahil sa'yo, nakamit ko ang gusto ko. At marami pa tayong makakamit basta magkasama tayo. Pinisil ni Marvin ang kamay ni Vanessa na parang naghahanap ng kapanatagan, ngunit hindi kapanatagan ang naramdaman niya, kundi isang masikip na hawak. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang ginagapos. Habang papalapit sila sa hotel, nakita ni Marvin ang nagliliwanag na logo. Isang bagong simula para sa marami, ngunit para sa kanya, tila ito ang magiging dulo. Ang simula ng kanyang pagbagsak. Pumasok sila sa hotel. Ang amoy ng bagong karpet at mamahaling pabango ay bumati sa kanila. Maraming tao pa rin, abala sa pagdiriwang. Sumakay sila sa elevator at nang makarating sa kanilang silid, bumalik muli ang pagnanasa, ang init. Enjoy the fire, Sir Nanessa, bulong ni Vanessa habang kinukuha ang remote ng TV. Alamin ko fire, sir. Nialapt hay fahafaya bimalanad. May kakaibang nangiti sa kanyang labi. Nang buksan niya ang TV, sumambulat sa balita ang isang ulat.
Isang malaking sunog sa isang hotels sa kabilang bayan. May mga biktima. Nakita ni Marvin ang mga nagtatakbuhang tao, ang usok na bumubuga. Nabalisa siya. Okay ka lang, sir? Tanong ni Vanessa na parang walang pakialam sa balita. Bakit ganyan ang itsura mo? Wala, sagot ni Marvin. Medyo nalungkot lang ako sa balita. Sana walang gaanong masaktan. Ngunit ang totoo, may kakaibang pakiramdam si Marvin. Isang babala. Ang nangiti ni Vanessa, ang kakaibang kaba na nararamdaman niya kanina pa. Ang lihim na apoy na sinasabi niya. Kinabukasan ng umaga, habang nasa kalagitnaan sila ng pagtulog, isang malakas na tunog ng alarma ang gumising kay Marvin. Sunog! Nagliyab ang isang bahagi ng hotel. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagulantang si Marvin. Nagmamadali silang lumabas ni Vanessa, kasama ng iba pang guest. Ang usok ay makapal. Ang apoy ay mabilis kumalat. Habang nagtatakbuhan sila pababa sa emergency exit, nakita ni Marvin ang mga kamera. Live coverage. Isang reporter ang sumisigaw, nag-uulat tungkol sa sunog. At sa gitna ng kaguluhan, sa isang hindi sinasadyang kuha, nakita niya ang sarili niya at si Vanessa, magkahawak kamay, nagtatakbuhan palayo sa nagliliyab na hotel. Ang kanilang mga mukha, malinaw na malinaw, sa telebisyon. Sa sandaling iyon, alam ni Marvin na ang kanyang perpektong buhay ay tuluyan ng gumuho. Ang lihim na apoy ay hindi lang nagliyab sa hotel, kundi sinunog din ang lahat ng kanyang tinatago. Nanlalamig ang buong katawan ni Marvin habang nakatayo sa labas ng Grand Imperial Hotel, kasama ng daan-daang nagtatakbuhan at nagkakagulong tao. Ang bawat sirena ng bumbero at ambulansya ay tila isang busina na nagpapahayag ng kanyang pagbagsak. Ang usok na bumubuga mula sa nagliliyab na gusali ay parang nagpapalaya ng kanyang mga lihim, nagpapakalat nito sa hangin upang malaman ng buong mundo. Hindi niya marinig ang mga tanong ni Vanessa. Ang mga haplos nito sa kanyang braso ay tila naging mga kagat. Ang tanging nakikita niya ay ang mga flash ng kamera ng mga media, ang mga mikropono na itinatapat sa bawat taong lumalabas sa hotel, at ang mapanuring tingin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Isang bangungot na gising. Sir Marvin, anong gagawin natin? Tanong ni Vanessa. Halata ang takot sa kanyang boses. Nawala na ang tapang at kumpiyansa niya kanina. Hindi siya sinagot ni Marvin. Ang utak niya ay puno ng larawan ni Helena na marahil ngayon ay nakikita na ang lahat. Si Sofia ang kanyang inosenteng anak. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang lahat ay nasunog kasama ng hotel. Naramdaman ni Marvin ang kanyang cellphone sa bulsa. Bawat pag-vibrate nito ay isang suntok sa dibdib niya. Alam niyang si Helena iyon. Ngunit paano niya sasagutin? Anong sasabihin niya? Ang bawat salita ay tila sisingaw ng kasinungalingan. Umalis na tayo rito, Vanessa. Mahinang sabi ni Marvin, hinila si Vanessa palayo sa mga tao. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang lumayo sa gulo. Ngunit saan siya pupunta? Ang mundo niya ay naging isang malaking bitag. Nakarating sila sa isang kalapit na kainan. Tahimik silang umupo sa isang sulok habang sa telebisyon sa dingding, patuloy ang balita tungkol sa sunog. At doon, sa screen, muling ipinakita ang video ni Marvin at Vanessa na nagtatakbuhan palayo sa apoy. Ang mukha ni Marvin ay nanginginig at ang mukha ni Vanessa ay nahahalata ang pagkataranta. Napanood mo na yan, di ba? Sabi ni Vanessa na tila nagpapaliwanag sa sarili. Akala ko na naman hindi na nila papansinin. Hindi na napigilan ni Marvin ang sarili. Hindi papansinin. Vanessa, nakita ng buong Pilipinas ang nangyari. Ang asawa ko, ang anak ko. Nakita nila. Anong hindi papansinin? Umiling si Vanessa.
Huwag kang mag-alala, sir. May paraan tayo. Ako na ang bahala. Kakausapin ko si... Napatigil siya, tila may naalala. Sino? Tanong ni Marvin. Mapanuri ang tingin. Wala, sir. Kakausapin ko ang mga kaibigan ko sa media. Siguro naman, matutulungan nila tayong pababain ang issue. Sabi ni Vanessa, subalit halata ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi na naniwala si Marvin. Ang kaba na naramdaman niya kagabi ay mas lalong lumala. May iba pa rito. Higit pa sa isang simpleng affair. Ang titig ni Vanessa kanina sa hotel, ang kakaibang kaba na humahawak sa kanya. Samantala, sa kanilang bahay, ayon sa imahinasyon ni Marvin, tahimik ang sala. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas masakit pa sa anumang ingay. Nakaupo si Helena sa sofa, hawak ang isang mug ng kape na hindi pa nagagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa telebisyon kung saan patuloy pa rin ang replay ng balita. Si Marvin, ang kanyang Marvin, kasama ng ibang babae. Sa isang hotel, habang may sunog, lumapit si Sofia, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Mama, totoo po ba? Niyakap ni Helena ang anak. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na rin. Hindi niya kayang magsalita. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gumuho. Ang kanyang pangarap na pamilya, ang kanyang tiwala sa kanyang asawa, ang lahat ay naging abo. Kinabukasan, lumabas sa lahat ng pahayagan at news website ang istorya. Bank manager, nahuli sa aktong may kalandian. Habang nagkakagulo sa sunog, ang kanilang mga larawan ay nasa front page. Hindi na ito maaaring itago. Tumunog ang telepono ni Marvin, ang kanyang boss. Sumisigaw, galit. Marvin, anong kalokohan yan? Alam mo bang nasira ang reputasyon ng bangko dahil sa'yo? Mag-impake ka na. Tinatanggal ka na. At huwag kang magkakamaling lumapit sa opisina. May kaso ka pa sa atin dahil sa iskandalo. Nabitawan ni Marvin ang telepono. Wala na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ay nawala sa isang iglap. Ang kaba sa dibdib niya ay naging matinding sakit. Pinuntahan niya si Vanessa, ngunit hindi na ito makita. Naglaho siya na parang bula. Iniwan si Marvin na mag-isa, nakatayo sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Nang gabing iyon, umuwi si Marvin sa isang bahay na puno ng katahimikan. Walang Helena, walang Sofia. Ang pinto ng kanilang kwarto ay nakasarado. Ang sala ay madilim. At sa mesa, isang envelope ang naghihintay sa kanya. Diborsyo. Napaupo si Marvin sa sahig. Yakap-yakap ang envelope. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos mula sa kanyang mga mata. Ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng lahat. Ang pagkabigo. Ang pagkawala. Ang nag-iisang pagkakamali niya ay sumira sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Isang tawag. Si Helena. Muli. Ang kanyang pangalan ay nagniningning sa dilim, ngunit hindi niya kayang sagutin. Ang kahihiyan, ang takot, ang pagkabigo ay mas matindi pa sa anumang apoy. Hindi pa rin mawala sa isip ni Helena ang larawan. Ang larawan ni Marvin, ang asawa niyang minahal niya ng buong puso, kasama ng ibang babae sa gitna ng kaguluhan ng apoy. Sa bawat replay ng balita, pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa pagmamahalan at tiwala, ay biglang naging abo. Niyakap niya si Sofia, ang kanilang anak, na hindi rin maintindihan ang nangyayari. Ang mga tanong ni Sofia ay parang mga saksak sa kanyang puso. Mama, bakit po kasama si Papa ng ibang babae? Hindi ba po masama yon? Paano niya ipapaliwanag sa isang inosenteng bata na ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ay nagtaksil? Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid si Sofia sa kanyang silid, umupo si Helena sa sofa, hinayaan ang mga luha na dumaloy. Ang katahimikan ng bahay ay tila bumubulong ng panunuya. Ang mga larawan nila ni Marvin sa dingding,
Ang mga alaala ng kanilang kasal at mga masayang araw ay tila ng uuyam. Ang Marvin na kilala niya, ang Marvin na mapagmahal, tapat, at responsableng asawa ay hindi na siya. O kaya, ang Marvin na yon ay isang ilusyon lang pala. Nang bumalik si Marvin kinaumagahan, amoy usok at pagod, hindi na niya nagawang harapin ang asawa. Ang mga mata ni Helena ay walang emosyon, maliban sa isang matinding pagkadismaya at sakit. Hindi niya magawang sumigaw, magalit o kahit umiyak pa. Ubos na ang lahat ng luha at lakas niya. Helena, simula ni Marvin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi siya pinansin ni Helena. Dumiretso siya sa kwarto. Kinuha ang kanyang mga damit at ni Sofia. Alam niyang hindi na niya kayang manatili sa bubong na yon. Sa bahay na yon na ngayon ay puno ng kasinungalingan. Saan ka pupunta? Tanong ni Marvin. Humarang sa kanyang dadaanan. Tiningnan siya ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa lugar kung saan hindi ko makikita ang pagmumukha ng isang traidor. Hindi na nagtangkang magpaliwanag si Marvin. Alam niyang wala na siyang magagawa. Sa loob ng ilang araw, lumabas sa lahat ng media ang kanilang istorya. Ang mga balita tungkol sa sunog ay tila naging background na lamang. Ang focus ay ang eskandalo ni Marvin. Bank manager ng Emerald Bank, sangkot sa malaswang relasyon. Marvin de la Cruz, tinanggal sa trabaho dahil sa moral indiscretion. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Ang mga dating kaibigan ay umiiwas sa kanya. Ang mga magulang ni Helena ay nagalit at nadismaya. Lahat ng respeto at karangalan na binuo ni Marvin sa loob ng maraming taon ay nawala sa isang kisap mata. Sa bangko, tinawagan si Marvin para sa isang mandatory meeting. Ngunit pagdating niya, hindi na siya pinapasok. Hindi ka na welcome dito, Sir Marvin, sabi ng security guard na dating nagbibigay galang sa kanya. May order po kami mula sa taas. Lumabas si Marvin sa bangko, ang dati niyang pinagtatrabahuhan, sa gitna ng mga nagbubulungang empleyado. Naririnig niya ang mga bulong, ang mga tawa. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kahihiyan. Siya na dating hinahangaan ay ngayon ay isang tampulan ng panunuya. Para kay Helena, ang buhay ay naging isang matinding pagsubok. Bukod sa emosyonal na sakit, kailangan din niyang harapin ang problemang pinansyal. Ang savings nila ay nakapangalan kay Marvin at dahil sa kasong isinampa ng bangko laban sa kanya, na-freeze ang kanilang mga account. Mama, kailan po tayo babalik sa bahay? Tanong ni Sofia isang gabi. Habang kumakain sila ng noodles sa isang maliit na apartment na inupahan ni Helena. Niyakap ni Helena ang anak. Hindi muna anak, kailangan nating maging matatag. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa loob niya, isang matinding takot ang bumabalot. Paano sila magsisimula ulit? Walang trabaho si Helena sa loob ng mahabang panahon dahil sa pagiging homemaker. Ang pera ay paubos na. Kailangan niyang maging malakas, hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Sofia. Nagsimula si Helena sa paglalabada, paglilinis ng bahay ng iba, at paggawa ng mga kakanin para ibenta. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagmamahagi ng pagkain sa mesa at pag-aalaga ng pamilya, ay ngayon ay nagtatrabaho ng husto para lang may makain sila. Bawat patak ng pawis ay isang patunay ng kanyang determinasyon. Isang hapon, habang naglalaba siya, nakita niya si Marvin sa labas ng apartment building. Nakatayo ito sa malayo, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay payat at may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Gustong sumigaw ni Helena. Gustong itanong kung bakit niya ginawa iyon sa kanila. Ngunit wala na siyang lakas. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang Marvin na minahal niya, kundi isang estranghero na sumira sa kanyang buhay. Naramdaman ni Helena na may tumapik sa kanyang balikat, isang tagapaghatid ng sulat.
Para po sa'yo, Ma'am Helena, sabi ng tagapaghatid. Inabot ang isang envelope. Binuksan ni Helena ang envelope. Isang serye ng mga dokumento mula sa korte. Mga papel tungkol sa kaso ni Marvin. At kasama rito ang isang Notice of Divorce Proceedings. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngayon, tapos na ang lahat. Ang kanilang pira-pirasong buhay ay tuluyan ng guguho. Walang pagbabago. Walang pag-asa. Ang simoy ng hangin sa loob ng courtroom ay malamig at mabigat. Kasing bigat ng tingin ng mga taong nakapaligid kay Marvin. Nakaupo siya sa kanyang upuan, kasama ang kanyang public defender, na walang tigil sa pagbasa ng kanyang mga notes. Sa kabilang banda, nakaupo si Vanessa kalmado, halos walang emosyon, na tila walang kinalaman sa kanilang kinasasadlakan. Para kay Marvin, ang bawat segundo sa loob ng hukuman ay parang isang habambuhay na parusa. Ang kanyang pangalan ay binabanggit sa bawat galit na salita ng prosecutor. Ang kanyang pagkatao ay hinuhubaran sa harap ng lahat. Siya ang masamang tao, ang traidor, ang sumira sa pamilya. Hindi niya kayang tingnan ang bench kung saan nakaupo si Helena na sinamahan si Sofia na may malalim na galit sa mga mata nito. Mr. De La Cruz, kinumpirma po ba ninyo na kayo at si Miss Garcia ay mayroong rerelasyong lampas sa profesional? Tanong ng prosecutor. Ang kanyang boses ay matalim. Opo. Mahinang sagot ni Marvin, hindi makatingin sa mata ng sinuman. At ang relasyong ito ay nangyari habang kayo ay may asawa? Opo. At bilang isang bank manager, alam niyo po ba ang code of conduct ng inyong institusyon na nagbabawal sa ganitong uri ng gawain? Opo. Ang bawat opo ay isang martilyo na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Nagpapatunay sa kanyang pagkakasala. Lumipas ang mga oras, ang bawat testigo ay nagpapatunay sa kanyang pagbagsak. Ang lahat ay tila nakaplano. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Alam ni Marvin na wala na siyang kawala. Nararamdaman niya ang pagkakasala, ang kahihiyan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang pagiging kalmado ni Vanessa. Ang mga tingin nito, minsan ay tila may malalim na kahulugan. At ang mga sinabi nito sa kanya, pagkatapos ng sunog, nakakausapin niya ang isang tao. Ang prosekusyon ay tinatapos na ang kanilang presentasyon, sabi ng hukom. Mayroon pa bang testigo ang kampo ng prosekusyon? Wala na po, mahal na hukom. Sagot ng prosecutor. Nakahinga ng maluwag si Marvin. Tapos na. Handa na siyang tanggapin ang kanyang parusa. Sandali po, mahal na hukom. Isang boses ang bumulalas na ikinagulat ng lahat. Bumukas ang pinto ng courtroom at pumasok ang isang matandang babae. Hawak ang isang tungkod. Ang kanyang buhok ay may pagkaputi na, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalas. Sa likod niya ay isang lalaking abogado na tila hindi niya kasama sa prosekusyon. Sino ka? Tanong ng hukom. Ako po si Aling Nena, mahal na hukom, sabi ng matandang babae. At ako po ay may mahalagang impormasyon tungkol sa kasong ito. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Nagulat siya. Ang kanyang pagiging kalmado ay biglang nawala. Napalitan ng takot at pagkabigla. Kilala niya si Aling Nena. Ito ang kanyang lola na matagal na niyang akalang patay na. Nena, heka na. Sigaw ni Vanessa na tila nawawala sa sarili. Buhay ka. Bakit ka nandito? Hinarap ni Aling Nena si Vanessa. Ang kanyang tingin ay matalim. Buhay ako, Vanessa. At nandito ako para ilabas ang katotohanan. Anong katotohanan? Tanong ng hukom, naguguluhan. Mahal na hukom, simula ni Aling Nena, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Si Vanessa po ay hindi lang nagkaroon ng relasyon sa akusado. Siya po ay isang kasabwat sa isang mas malaking krimen. Nagulantang ang buong courtroom, pati si Marvin ay nagulat. Si Vanessa po ay inutusan ng isang makapangyarihang tao, isang Mr. Reyes,
para gamitin si Mr. De La Cruz. Ang Grand Imperial Hotel po ay isa lang sa maraming negosyo na ginamit nila para mag-launder ng pera. Ang affair po nila ay isang cover-up para sa mas malaking operasyon ng money laundering sa Emerald Bank na pinangunahan ni Mr. De La Cruz nang hindi niya nalalaman. Nagulantang si Marvin. Money laundering? Siya? Ginamit lang? Ang kanyang mundo ay muling gumuho, ngunit ngayon, kasama ng galit at pagkabigla. Niloloko mo sila, Lola. Sigaw ni Vanessa, na ngayon ay umiyak na. Wala kang alam. Wala. Meron, Vanessa. Sagot ni Aling Nena. Ako ang nagpalaki sa'yo. Alam ko kung paano ka mag-isip. At alam ko kung sino ang lalaking bumubulong sa'yo. Ang lalaking nagbigay sa'yo ng mga pangako ng kayamanan. Kapalit ng iyong kaluluwa. Ipinresinta ng abogado ni Aling Nena ang mga ebidensya, mga bank transfer, mga tawag sa telepono, mga recorded conversation. Ang lahat ay nagpapatunay sa mga sinabi ni Aling Nena. Si Vanessa ay hindi lang isang kabit, kundi isang kasabwat sa isang malaking money laundering scheme at si Marvin ay ginamit bilang isang fall guy. Sa huli, parehong nahatulan sina Marvin at Vanessa. Ngunit ang kaso ni Vanessa ay mas mabigat, kasama ang kasong money laundering. Ang mukha ni Vanessa ay puno ng galit at pagkabigo habang binabasa ang kanyang sentensya. Samantala, pakiramdam ni Marvin ay may halo ng katarungan at kawalan ng pag-asa. Nahatulan siya para sa kanyang pagtataksil, ngunit ngayon, alam niyang siya rin ay isang biktima. Isang kasangkapan sa isang mas malaking laro. Nang matapos ang paglilitis, hinarap ni Helena si Marvin. Ang kanyang mga mata ay may halo ng galit at awa. Marvin, sabi niya, ang kanyang boses ay malungkot. Ginamit ka lang pala. Hindi nakasagot si Marvin. Ang lahat ng nangyari ay parang isang masamang panaginip. Siya ay papasok sa kulungan, hindi lang dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa isang krimen na hindi niya alam. Ang malamig na rehas ng selda ay hindi kasing lamig ng pag-iisa na nararamdaman ni Marvin. Ang tunog ng pagsara ng pintuan ng bakal ay parang huling lagda sa kanyang pagbagsak. Nasa loob na siya ng piitan, isang lugar kung saan ang bawat pader ay may dalang kwento ng pagkasira at ang bawat anino ay may dalang takot. Ang mga unang araw ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang mga mata ng mga kapwa niya preso ay tila humuhusga. Ang kanilang mga bulong ay parang mga saksak sa kanyang konsensya. Siya na dating isang bank manager ay ngayon ay isa na lamang numero. Bank manager ka raw, ha? Sabi ng isang matabang preso. Tinitigan siya. Malaki siguro ang ninakaw mo. Hindi sumasagot si Marvin. Alam niyang wala siyang karapatang magpaliwanag. Hindi niya kayang idepensa ang sarili niya sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya, lalo na sa kanyang sarili. Ang pagtataksil niya kay Helena, ang pagkasira ng pamilya nila, iyon ang pinakamabigat na kasalanan niya. Bawat gabi, bago siya matulog, bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Helena, ang mga ngiti ni Sofia. Naalala niya ang kanilang unang anibersaryo, ang mga plano nilang magbakasyon, ang mga pangako niya kay Helena na hinding-hindi niya ito ipagpapalit. Helena, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko, bulong niya noon. Ngayon, ang mga salitang yon ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Pinagkanulo niya ang pagmamahal na yon. Sinira niya ang tiwala na yon. At ang kapalit? Isang malamig na selda at isang buhay na puno ng pagsisisi. Isang araw, habang nasa mess hall, nakita niya si Vanessa. Nakaupo ito sa kabilang dulo, kumakain ng tahimik. Wala na ang dati nitong ganda at kumpiyansa. Ngayon, ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang katawan ay payat. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Vanessa. May kakaiba sa kanyang katahimikan. Nilapitan siya ni Marvin. Vanessa? Tiningnan siya ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ano?
Totoo ba ang sinabi ng lola mo tungkol sa Mr. Reyes na yan? Tanong ni Marvin. Pilit na pinatigas ang kanyang boses. Ngumiti si Vanessa, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala mo ba, Marvin, ikaw lang ang biktima rito? Ako rin. Ginawa ko lang ang lahat para makaahon, para magkaroon ng sarili kong buhay. Pero bakit mo ako ginamit? Sabi ni Marvin, ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit. May pamilya ako, Vanessa. Napailing si Vanessa. Wala kang naiintindihan, Marvin. Ang mundo ay isang malaking laro. At kung hindi ka marunong maglaro, ikaw ang gagamitin. Sino si Mr. Reyes? Pagpipilit ni Marvin. May kinalaman ba siya sa sunog? Biglang nagbago ang reaksyon ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang boses ay bumaba. Manahimik ka, Marvin. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan na yan dito. Kapag narinig ka nila, mas malaki pa sa kulungan ang pupuntahan mo. Kinilabutan si Marvin. Ano ang ibig sabihin ni Vanessa? May nagbabantay sa kanila? Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marvin. Ang mga salita ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mas malaki pa sa kulungan. Ano ang ibig sabihin niyon? Isang gabi, habang nagbabasa ng lumang dyaryo, nakita ni Marvin ang isang artikulo tungkol sa isang kaso ng money laundering na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. At doon, sa isang maliit na larawan, nakita niya ang isang pamilyar na simbolo, isang inukit na korona na may letrang R sa gitna. Bigla siyang nagkaroon ng flashback. Ang lihim na sulat na natanggap niya ilang araw bago ang sunog. Ang sinabi ni Vanessa at ang tatoo sa braso ng isang preso na nakita niya sa mess hall. Isang lalaki na laging nagbabasa ng dyaryo, laging nakamasid. Isang inukit na korona na may letrang R sa gitna. Nalaglag ang dyaryo mula sa kanyang kamay. Hindi lang siya biktima ng isang affair, kundi biktima rin siya ng isang mas malalim, mas mapanganib na laro. Si Mr. Reyes. Ang sunog. Ang lahat ay nakaplano. At ngayong alam na niya ang lihim, alam din niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Hindi lang sa loob ng rehas, kundi sa labas din. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Helena. Ang kirot ng pagtataksil ay nananatili. Ngunit natuto na siyang mabuhay na kasama ito. Hindi siya nagpatalo. Para kay Sofia, kailangan niyang maging matatag. Sa isang maliit na apartment sa Tondo, nagsimula sila ng bagong buhay ni Sofia. Malayo sa mapanuring mata ng mga kapitbahay na dati nilang nakasama. Dito, walang nakakakilala sa kanila. Walang naghuhusga. Mama, tapos na po ako sa homework, sabi ni Sofia, na ngayon ay 7 taong gulang na. Ang kanyang boses ay malambing at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, tulad ng ina. Magaling anak, sagot ni Helena, habang abala sa pagtatahi ng mga damit na tatakbuhin niya sa palengke. Ito ang kanyang bagong trabaho. Mula sa pagiging isang ginang na abala lang sa bahay, naging isang mananahi siya, isang naglalabada, at kung minsan, isang nagbebenta ng kakanin. Bawat tahi, bawat patak ng pawis ay para kay Sofia, para sa edukasyon nito, para sa kinabukasan nito. Ang kanyang mga kamay, na dating malambot, ay ngayon ay matigas na at may kalyo. Ngunit sa bawat kalyo, nararamdaman niya ang kanyang lakas. Hindi naging madali. Maraming beses na gusto niyang sumuko. Maraming beses na umiyak siya ng patago sa gabi habang mahimbing na natutulog si Sofia. Naalala niya ang mga araw na pinagtawanan siya. Pinagtabuyan siya ng mga taong dati niyang kaibigan. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalong lumalakas ang kanyang loob. Isang hapon, habang nagpapahinga siya mula sa pagtatahi, binuksan niya ang lumang radyo. Isang balita ang umalingaw-ngaw tungkol sa pag-abuso sa posisyon sa isang malaking korporasyon. Ang pangalan ng korporasyon ay familiar, Reyes Corporation.
Biglang bumalik sa isip ni Helena ang mga pangalan na nabanggit sa balita noon. Ang Mr. Reyes na sinasabi ng lola ni Vanessa. Nag-umpisa siyang magduda. Hindi ba't may iba pang kwento sa likod ng pagbagsak ni Marvin? Hindi siya sigurado. Ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya na alamin. Nagsimula si Helena na maghanap ng mga lumang dyaryo, magbasa ng mga balita sa internet. Lihim. Ayaw niyang malaman ni Sofia. Isang araw, habang nasa palengke siya, nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng gulay. Nakikipag-usap ito sa isang kaibigan at narinig niya ang pangalan ni Vanessa. Kawawa naman si Vanessa. Nakulong dahil sa kasabwat siya ni Mr. Reyes, sabi ng matanda. Pero mas kawawa yung Marvin. Ginawa lang daw siyang front. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Mr. Reyes? Lumapit siya sa matanda. Ate, sino po si Mr. Reyes? Nagulat ang matanda. Ay ineng. Hindi mo kilala si Mr. Reyes? Ang laking tao niyan. Halos kontrolado niya ang buong syudad. Pero masama raw ang ugali niyan. Maraming nabibiktima. Hindi na nagtanong pa si Helena. Umuwi siya na may halo ng takot at pag-asa. Takot para sa posibleng kapahamakan na hinaharap ni Marvin at pag-asa na baka may pag-asa pa para sa kanyang katarungan. Naalala niya ang kanyang kaibigan na si Attorney Clara na nag-aaral ng batas noon sa universidad. Matagal na silang hindi nagkikita. Kinaumagahan matapos ihatid si Sofia sa paaralan, naglakas loob si Helena na bisitahin si Clara sa kanyang opisina. Helena, ikaw ba yan? Nagulat si Clara nang makita siya. Ang tagal nating hindi nagkita. Niyakap ni Helena ang kaibigan. Clara, kailangan ko ng tulong mo. Ikinuwento ni Helena ang lahat, mula sa pagtataksil ni Marvin hanggang sa narinig niya tungkol kay Mr. Reyes. Matiyagang nakinig si Clara. Ang kanyang muka ay seryoso. Helena, delikado ang pinapasukan mo, sabi ni Clara. Si Mr. Reyes ay isang makapangyarihang tao. Pero kung totoo ang sinasabi mo, posibleng may pagkakataon pang maging malinis ang pangalan ni Marvin, kahit paano. Hindi na para sa kanya ang pagiging malinis, Clara. Sabi ni Helena, ang kanyang boses ay matatag. Para ito sa katotohanan. At para kay Sofia, ayoko nang magkaroon siya ng ama na puro kasinungalingan ang nakaraan. Nang umuwi si Helena, hinanap niya ang lumang gamit ni Marvin na naiwan sa apartment. Sa isang lumang wallet, natagpuan niya ang isang maliit na papel. May nakasulat na numero ng telepono at isang pangalan, Reyes. Ang paghahanap ni Helena sa katotohanan ay hindi na lamang para sa hustisya, kundi para sa kalayaan. Kalayaan sa mga anino ng nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanilang buhay. Ana. Nakatitig si Sofia sa kanyang sapatos, hindi makatingin sa mga mata ng kanyang mama. Ang bawat hakbang patungo sa piitan ay mabigat, puno ng pag-aatubili. Ngayon, si Sofia ay 12 taong gulang na. Ang mga alaala ng kanyang ama ay malabo na, natabunan ng mga kwento at bulong ng mga tao tungkol sa isang traidor. Anak, sandali lang tayo ha? Sabi ni Helena, pilit na pinatibay ang kanyang boses habang hawak ang kamay ng anak. Kakausapin lang natin ang papa mo. Ang papa mo. Ang mga salitang yon ay tila dayuhan sa pandinig ni Sofia. Simula nang gumuho ang kanilang pamilya, naging si mama na lang ang kanyang buong mundo. Hindi niya kinalimutan ang kanyang ama, ngunit ang galit at sakit na idinulot nito ay mas matindi pa sa anumang pagmamahal na naaalala niya. Nang pumasok sila sa visiting area, parang bumagal ang ikot ng mundo. Sa kabilang banda ng salamin, nakita ni Sofia ang isang lalaki. Payat, may mga puting buhok na. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng kalungkutan. Si Papa. Hindi siya nakangiti. Hindi rin nakangiti si Sofia. Kinuha ni Marvin ang telepono. Sofia. Anak. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsisisi.
Ayaw sagutin ni Sofia ang tawag. Gusto niyang tumakbo, lumayo. Ngunit hinawakan ni Helena ang kanyang kamay. Pilit siyang pinakalma. Bakit po kayo nagpunta dito? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Nasaktan si Marvin sa tanong ng anak. Gusto ko lang makita ka, anak. Gusto kong mag-sorry. Sorry? Tanong ni Sofia. Tinitigan ang kanyang ama. Para saan po? Sa pag-alis nyo? Sa pag-iwan nyo sa amin ni Mama? Sa pagpili nyo sa ibang babae? Sa pagwasak nyo sa pamilya natin? Ang bawat tanong ay parang isang saksak sa puso ni Marvin. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha na unti-unting dumaloy sa kanyang pisngi. Anak, alam kong nagkamali ako, sabi ni Marvin. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Alam kong nasaktan ko kayo ng mama mo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Anong ipapaliwanag niyo po? Sabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naniloko niyo kami? Na ginawa niyo kaming tanga? Alam niyo po ba kung gaano kami nahirapan ni Mama? Alam niyo po ba kung gaano kami pinagtawanan ng mga tao? Hindi makasagot si Marvin. Ang bawat salita ni Sofia ay nagpapakita sa kanya ng kanyang kabiguan, ng kanyang kasalanan. Ang kanyang anak, na dati ay laging nakayakap sa kanya, ay ngayon ay puno ng galit at hinanakit. Anak, wala akong intensyon na saktan kayo, sabi ni Marvin. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ginamit lang ako. Niloko lang ako ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ngumiti si Sofia, isang mapait na ngiti. Pamilyar po yan, Papa. Kami rin. Niloko niyo rin kami. Hindi na napigilan ni Marvin ang kanyang mga luha. Ang mga salita ng kanyang anak ay mas masakit pa sa anumang sentensya ng korte. Ang kanyang anak, ang kanyang Sofia, ay hindi na niya kayang ibalik. Ang pagmamahal nito, ang tiwala nito, ay tuluyan nang nawala. Sofia! Anak! Sabi ni Marvin, pilit na humingi ng tawad. Ngunit umiling si Sofia. Umuwi na po tayo, Mama. Hinawakan ni Helena ang kamay ni Sofia at dahan-dahan silang tumayo. Bago sila umalis, tumingin si Helena kay Marvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit may halo rin ng pag-unawa. Mahal na mahal ka pa rin namin, Marvin, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kaya sana, baguhin mo ang sarili mo. Hindi para sa amin, kundi para sa sarili mo. Nang makalabas na sina Helena at Sofia, napaupo si Marvin sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na salamin. Ang mga luha ay patuloy na dumaloy. Ang mga salita ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na wala na ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang karera. At ngayon, ang tiwala ng kanyang anak. Ito ang pinakamasakit na parusa. Ang all is lost na sandali. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na tinig ang bumulong sa kanyang isip. Hindi pa tapos ang laban, Marvin. Hindi pa tapos. Para kay Sofia. Para sa sarili mo. Dahan-dahang itinaas ni Marvin ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ngunit mayroon na ngayong bagong determinasyon. Kailangan niyang magbago. Hindi lang para makalaya, kundi para makalaya sa kanyang mga pagkakasala. Ang kulungan ay naging kanyang paaralan. Bawat araw, bawat linggo, bawat taon ay naging pagkakataon para kay Marvin na magnilay-nilay, matuto at magbago. Ang dating Marvin, ang mapagmalaki at mahina sa tukso, ay unti-unting namatay sa loob ng rehas. Ang ipinalit ay isang lalaking mas mahinahon, mas mapagpakumbaba, at higit sa lahat, mas determinado. 5 taon. Napakaraming pagbabago ang naganap sa loob ng mga taon na yon. Regular na siyang nagbabasa ng libro, nag-aaral ng iba't ibang kurso sa loob ng kulungan, at nakikipag-ugnayan sa mga kapwa preso na may kagustuhang magbagong buhay.
Natuto siyang magpatawad, hindi lang sa mga taong gumamit sa kanya, kundi pati na rin sa sarili niya. Ang sakit na dulot ng pagbisita ni Sofia ay nagsilbing gatong sa kanyang apoy ng pagbabago. Alam niyang napakalalim ng sugat na idinulot niya sa kanyang anak. At para sa kanya, ang pagbabago ay hindi para makakuha ng awa o pagmamahal mula kay Sofia, kundi para patunayan sa kanyang sarili na karapat-dapat pa rin siyang maging ama. Sa bawat sulat na natatanggap niya mula kay Helena na nagbibigay ng maikling balita tungkol kay Sofia, ay nakikita niya ang paglago ng kanyang anak. Si Helena, ang kanyang dating asawa, ay naging kanyang matalik na kaibigan sa labas ng kulungan, ang tanging koneksyon niya sa mundo. Isang araw, habang nasa library ng kulungan, may lumapit sa kanyang isang matandang preso na may tattoo na R sa braso. Ang kaparehong simbolong nakita niya sa dyaryo at sa braso ng preso noong unang araw niya. "Marvin, malapit ka nang lumabas," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay malumanay. "May gustong makipag-usap sa'yo sa labas." Nagulat si Marvin. "Sino?" "Basta, mag-ingat ka lang. Ang mundo sa labas ay mas mapanganib pa kaysa sa loob ng rehas," sabi ng matanda, sabay bigay ng isang maliit na papel. May nakasulat na numero ng telepono at isang pangalan, Attorney Cruz. Kinabahan si Marvin. Kilala niya si Attorney Cruz, ang abogado ni Mr. Reyes. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang Mr. Reyes na gumamit sa kanya ay hindi pa rin nakakakita ng hustisya. Nagsimula si Marvin na mag-ipon ng mga impormasyon. Sa tulong ng ilang preso na may koneksyon sa labas, nalaman niya ang tungkol sa mga iligal na gawain ni Mr. Reyes, mga kaso ng money laundering, smuggling, at iba pang krimen. Ang lahat ay nakasulat sa isang maliit na notebook na lihim niyang itinago. Alam niyang delikado ang ginagawa niya, ngunit hindi niya kayang manahimik. Hindi lang para sa kanyang katarungan, kundi para sa iba pang biktima ni Mr. Reyes at para kay Sofia. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak sa isang mundo na kontrolado ng mga masasamang tao. Isang linggo bago siya lumabas, sumulat si Marvin kay Helena. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang natuklasan at hiniling niya sa kanyang dating asawa na tulungan siyang makipag-ugnayan kay Attorney Cruz, ngunit sa isang ligtas na paraan. Ang mga huling araw sa loob ng kulungan ay puno ng pag-asa at takot. Pag-asa na magsisimula siya ng bagong buhay at takot sa mga posibleng panganib na naghihintay sa kanya sa labas. Nang dumating ang araw ng kanyang paglaya, mainit ang sikat ng araw sa labas ng kulungan. Mayroong iilang tao na naghihintay, mga kapwa-preso na lumabas din sa araw na yon. Ngunit walang Helena, walang Sofia. Alam niyang ayaw niyang makita nila ang kanyang paglaya sa isang lugar na puno ng sakit. Humakbang si Marvin palabas ng rehas, ang kanyang bag ay nasa kanyang balikat. Ang simoy ng hangin ay malinis, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga alaala at pangako. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng determination. Marvin de la Cruz, bulong niya sa sarili. Ang bagong Marvin. Sumakay siya sa isang pampublikong bus. Ang kanyang destinasyon ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang layunin ay malinaw na malinaw. Magsimulang muli. Hanapin ang katarungan at hanapin ang daan pabalik sa puso ni Sofia. Habang umaandar ang bus, napansin ni Marvin ang isang itim na van na dahan-dahang sumusunod sa kanila. Ang mga salita ni Vanessa ay bumalik sa kanyang isip. Mas malaki pa sa kulungan ang pupuntahan mo. Napaupo si Marvin sa kanyang upuan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang notebook. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ang liwanag ng araw sa labas ng kulungan ay masilaw, halos nakakabulag. Ilang taon din siyang nabuhay sa dilim. At ngayon, ang mundo ay tila muling sumasabog sa kanya. Ngunit ang paglaya ay hindi nangangahulugang kalayaan. Ito ay simula ng isa na namang pakikipaglaban. Lumabas si Marvin sa gate ng piitan.
Ang kanyang bag ay mabigat sa balikat, ngunit mas mabigat pa roon ang gulo sa kanyang isip. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng alikabok at pag-asa, subalit ang takot ay nananatili. Ang itim na van na sumusunod sa bus ay isang paalala na ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa rin bumibitaw sa kanya. Unang destinasyon ni Marvin, ang apartment ni Helena. Alam niyang ito ang tanging lugar kung saan makakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Sophia. Ngunit nang dumating siya, isang bagong mukha ang bumungad sa kanya. Ang kanilang dating apartment ay tinitirhan na ng iba. Saan po nakatira si Helena at Sophia? Tanong ni Marvin, sa matandang kapitbahay na dati niyang kilala. Tiningnan siya ng matanda, puno ng awa. Ay anak, matagal na silang lumipat. Hindi na bumalik dito. Ang hirap ng pinagdaanan ni Helena noon. Nawasak ang puso ni Marvin. Nawala na sila. Ang tanging koneksyon niya sa kanyang dating buhay ay naputol na. Nagsimula si Marvin na maghanap ng trabaho. Lumapit siya sa iba't ibang kumpanya. Pilit na ipinapaliwanag ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagbabago. Ngunit sa bawat pintuan na kanyang kinakatok, ang kasagutan ay laging pareho. I'm sorry, Mr. De La Cruz. We cannot hire someone with your record. Ang kanyang pangalan, na dating simbolo ng tagumpay, ay ngayon ay isang marka ng kahihiyan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, nakita niya ang isang pamilyar na kotse. Ito ang kotse ni Helena. Sinundan niya ito. Dinala siya ng kotse sa isang subdivision, sa isang simpleng bahay. Doon, nakita niya si Sophia. Ngayon ay isang magandang dalagita na, nakaupo sa labas, nagbabasa ng libro. Ang kanyang mukha ay may ngiti, malayo sa galit na nakita niya sa piitan. Nagtago si Marvin sa likod ng isang puno, pinanood ang kanyang anak. Gusto niyang lumapit, yumakap, magpaliwanag. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang takot na lalong saktan si Sophia ay mas matindi pa sa kanyang pagnanais na makalapit. Pagkaraan ng ilang araw, lihim na sinundan ni Marvin si Sophia sa kanyang paaralan. Napanood niya ang kanyang anak na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nang makita siya ni Sophia mula sa malayo, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala. Nagbago ang kanyang tingin, napalitan ng galit at sakit. Umiwas si Sophia. Pilit na hindi tiningnan si Marvin. Alam ni Marvin na kailangan niya munang ayusin ang kanyang sarili bago niya subukang ayusin ang kanyang relasyon sa anak. Ngunit paano? Paano niya maibabalik ang tiwala ni Sophia? Bumalik si Marvin sa kanyang maliit na inupahang kwarto. Kinuha niya ang kanyang notebook, ang kanyang mga tala, tungkol kay Mr. Reyes. Alam niyang ito ang tanging paraan para mabura ang marka sa kanyang pangalan at para maprotektahan si Sophia mula sa mga anino ng nakaraan. Nagsimula si Marvin na magsiyasat. Lihim siyang lumapit sa mga dating kasamahan niya sa bangko, sa mga taong pinaghihinalaan niyang may alam tungkol kay Mr. Reyes. Maraming tumanggi, takot na madamay. Ngunit may iilang nagbigay ng mga pahiwatig. Isang araw, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Attorney Cruz, ang abogado ni Mr. Reyes. Mr. De La Cruz, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay malamig. May balita ako para sa'yo. Alam mo na ang tungkol kay Mr. Reyes, tama? Gusto niyang makipagkita sa'yo. Kinabahan si Marvin. Ito ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang tanging paraan para makuha ang katarungan at para makalaya sa mga anino ng nakaraan. Kailan at saan? Tanong ni Marvin. Pilit na pinatibay ang kanyang boses. 1 linggo mula ngayon, sa isang pribadong restaurant. Sagot ng abogado. Mag-isa ka lang. Binaba ni Marvin ang telepono. Alam niyang ito ang magiging pinakamahalagang pulong ng kanyang buhay. Hindi lang para sa kanyang kalayaan, kundi para sa kalayaan ng kanyang pamilya. Ang pagbangon mula sa abo ay nagsisimula na. Ang paghahanap sa katotohanan ay naging misyon ni Helena.
Sa tulong ni Atty. Clara, unti-unti nilang nabubuksan ang mga lihim sa likod ni Mr. Reyes, ang maliit na papel na may pangalan at numero ng telepono, ang mga lumang kaso ng money laundering, at ang mga testimonya ng mga taong dati nang nabiktima ni Mr. Reyes. Ang lahat ay nagbigay ng maliwanag na larawan ng isang makapangyarihan at mapanganib na tao. Helena, sigurado ka ba rito? Tanong ni Atty. Clara habang tinitignan ang mga ebidensya. Delikado ang pinapasukan natin. Si Mr. Reyes ay may koneksyon sa pulisya at sa gobyerno. Wala na akong pakialam sa delikado, Clara. Sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay matatag. Para kay Sofia ito. Ayokong lumaki siya na may dungis ang pangalan ng ama niya, kahit pa nagkamali ito. Isang araw, habang nagsasagawa sila ng investigasyon sa isang lumang bodega na pinaghihinala ang gamit ni Mr. Reyes sa kanyang iligal na operasyon, may nakita silang isang lalaki na pamilyar ang tindig. Nakatago ito sa likod ng isang truck at may hawak na kamera. Lihim na kinukuhanan ng litrato ang bodega. Nagulat si Helena nang makita niya ang mukha ng lalaki. Si Marvin. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang dating asawa sa ganoong lugar. Matagal na rin silang hindi nagkikita ng personal, maliban sa mga maikling sulat at pagbisita sa kulungan. Nilapitan ni Helena si Marvin. Marvin, anong ginagawa mo rito? Nagulat si Marvin. Helena, paano ka napunta rito? Ikinuwento ni Helena ang kanyang paghahanap sa katotohanan at ikinuwento rin ni Marvin ang kanyang mga natuklasan sa loob ng kulungan, ang kanyang determinasyon na bumalik sa pinagdaanan ng paglalaan ng pagkakataon upang mapatunayan ang kanyang kawalang sala. Hindi ko akalain na makikita kita rito, sabi ni Marvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa kanyang dating asawa. Hindi ko rin akalain, sagot ni Helena. Pero ngayon, alam kong tama ang ginagawa ko. Nagdesisyon silang magtulungan. Ang mga impormasyon ni Marvin mula sa loob ng kulungan at ang mga ebidensya na nakalap ni Helena at Atty. Clara ay isang malakas na kombinasyon. Ang kanilang susunod na hakbang, hanapin si Vanessa. Matapos lumabas sa kulungan, nagtago si Vanessa. Alam niyang delikado ang sitwasyon niya, lalo na ngayong nabanggit na ang pangalan ni Mr. Reyes sa korte. Ngunit alam din niya na ang kanyang lola, si Aling Nena, ay protektado ng pulisya. Isang hapon, sa isang maliit na tindahan sa probinsya, nakita ni na Marvin at Helena si Vanessa. Payat, malungkot, nagtitinda ng gulay. Ang dating magandang babae na sumira sa kanilang pamilya ay ngayon ay isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Nilapitan nila si Vanessa. Vanessa, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay kalmado. Nagulat si Vanessa. Helena, Marvin, anong ginagawa ninyo rito? Kailangan namin ang tulong mo, Vanessa, sabi ni Marvin. Kailangan naming ilabas ang buong katotohanan tungkol kay Mr. Reyes. Tumawa si Vanessa isang mapait na tawa. Tulong? Bakit ko kayo tutulungan? Ako ang sinira nyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nakulong. Ginawa ka lang niyang kasangkapan, Vanessa, sabi ni Helena. Kami rin. Hindi ka lang nag-iisa. Ikinuwento ni na Marvin at Helena ang lahat ng kanilang natuklasan. Ang mga ebidensya, ang mga koneksyon ni Mr. Reyes, ang lahat ng kanyang iligal na operasyon. Sa wakas, napaluha si Vanessa. Ang matagal na niyang tinatago na takot at pagsisisi ay unti-unting lumabas. Takot ako, Helena, sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kapag nalaman ni Mr. Reyes na nagsalita ako, papatayin niya ako. Poprotektahan ka namin, sabi ni Marvin. At ang lola mo, poprotektahan ka ng batas. Sa huli, pumayag si Vanessa na makipagtulungan. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Mr. Reyes, kung paano siya ginamit, kung paano siya niloko
kung paano siya binalaan, kung paano siya kasabwat sa mga illegal na gawain ni Mr. Reyes kasama ang money laundering sa Emerald Bank. Nagulat si Marvin sa mga impormasyon. Ang mga detalye ay mas malalim at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Habang nag-uusap sila, may biglang tumawag sa cellphone ni Helena. Isang unknown number. Nang sagutin niya, isang boses na puno ng pagbabanta ang kanyang narinig. Aba Helena, hindi mo pala alam ang iyong kinakalaban. Akala mo ba? Hindi ko malalaman ang ginagawa ninyo. Humanda kayo. Napatay ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni na Marvin, Helena at Vanessa. Si Mr. Reyes, sabi ni Marvin, ang kanyang boses ay nagbabala. Alam na niya. Ang kanilang pagtutulungan ay hindi na lamang paghahanap sa katotohanan, kundi isang laban para sa kanilang buhay. Ang laro ay nagsimula na. Nanginginig ang mga kamay ni Marvin habang nakahawak sa telepono. Ang boses ni Mr. Reyes, malamig at puno ng pagbabanta, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang anak mo Marvin, hawak ko siya. Kapag nagsalita kayo o kapag gumawa kayo ng kahit anong kilos na hindi ko magugustuhan, malalaman mo kung gaano kasakit mawalan ng anak. Para kay Marvin, ang mga salitang iyon ay isang suntok sa dibdib. Si Sofia, ang kanyang anak, ang lahat ng kanyang pinagsisihang pagkakamali, ang lahat ng kanyang pagnanais na magbago ay nakasentro sa isang nilalang, ang kanyang anak. Nasaan si Sofia? Sigaw ni Marvin. Huwag kang mag-alala, Marvin. Ligtas siya, sa ngayon. Gawin mo ang gusto ko at makikita mo siyang muli. Isang oras, sa lumang bodega sa Pantalan, mag-isa ka. Kapag may kasama ka o kapag may nakita akong pulis, kalimutan mo na ang anak mo. Napatay ang tawag. Ano? Tanong ni Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hawak nila si Sofia, sabi ni Marvin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong pumunta. Mag-isa. Hindi, Marvin. Sigaw ni Helena. Delikado yan. Baka patayin ka nila. Wala akong pakialam, sabi ni Marvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya dahil sa akin. Lumapit si Vanessa. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Alam ko kung saan ang bodega na yan. Ginagamit yan ni Mr. Reyes sa kanyang smuggling operations. Sa loob ng ilang minuto, gumawa sila ng plano. Hindi pupunta si Marvin ng mag-isa. Magtatago sina Helena at Vanessa kasama si Attorney Clara at tatawag sila ng pulisya kapag nasa loob na si Marvin. Marvin, mag-ingat ka, sabi ni Helena. Niyakap siya ng mahigpit. Bumalik ka sa akin. Sa amin. Pangako, sabi ni Marvin. Ito ang pagbabayad ko. Ang pagpapatunay na nagbago ako. Habang papalapit si Marvin sa bodega, nakita niya ang itim na van na dati nang sumusunod sa kanya. Alam niyang narito na ang mga tauhan ni Mr. Reyes, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang isip ay kalmado. Pumasok si Marvin sa bodega. Madilim, tahimik. Ang amoy ng alikabok at dampness ay bumati sa kanya. Nandito ka na pala, Marvin, sabi ng isang boses, malalim at puno ng kapangyarihan. Lumabas si Mr. Reyes mula sa anino. Isang matandang lalaki, may suot na mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng kasamaan. Sa likod niya, mayroong dalawang lalaki na may hawak na baril. Nasaan si Sofia? Tanong ni Marvin. Pilit na pinatigas ang kanyang boses. Ngumiti si Mr. Reyes. Ang anak mo? Ligtas siya. Sa ngayon. Pero hindi siya magiging ligtas kung hindi mo gagawin ang gusto ko. Anong gusto mo? Tanong ni Marvin. Simple lang, sabi ni Mr. Reyes. Gusto kong kunin mo ang lahat ng ebidensya laban sa akin. At gusto kong kalimutan mo ang lahat ng iyong nalalaman. Kung hindi,
Mamamatay ang anak mo. Nag-aalangan si Marvin. Ang mga ebidensya na yon ang tanging paraan para mabura ang kanyang pangalan, para makamit ang katarungan. Ngunit si Sofia, hindi ko gagawin yan, sabi ni Marvin. Hindi ako magiging kasangkapan mo ulit. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Reyes. Mapangahas ka, Marvin. Alam mo ba kung anong magagawa ko? Alam ko, sabi ni Marvin. Pero mas alam ko kung anong halaga ng isang pamilya. Nagbigay ng senya si Mr. Reyes sa kanyang mga tauhan. Patayin niyo siya. Biglang sumabog ang putukan, ngunit hindi mula sa mga tauhan ni Mr. Reyes. Pulis siya! Huwag kayong kikilos! Sigaw ng isang boses. Pumasok sina Helena, Vanessa at Attorney Clara, kasama ang mga pulis. Nagsimula ang engkwentro. Nagkaroon ng barilan. Sumabog ang ingay ng putukan sa loob ng bodega. Nagtago si Marvin sa likod ng isang stack ng kahon. Pilit na hinahanap si Sofia. Nakita niya si Sofia nakatali sa isang upuan sa likod ng bodega. Nag-iisa. Umiiyak. Sofia! Sigaw ni Marvin. Nang makita siya ni Sofia, lumiwanag ang kanyang mga mata. Papa! Tumakbo si Marvin patungo kay Sofia. Pilit na iniiwasan ang mga bala. Nakita niya ang isang tauhan ni Mr. Reyes na papunta kay Sofia. Hindi siya nag-atubili. Sumugod siya, sinalo ang suntok para kay Sofia. Papa! Sigaw ni Sofia. Naglaban si Marvin at ang tauhan ni Mr. Reyes. Buong lakas niyang ipinagtanggol ang kanyang anak. Ang lahat ng kanyang pagbabago, ang lahat ng kanyang pagnanais na maging isang mabuting ama, ay lumabas sa bawat suntok at depensa. Sa huli, nabaril si Marvin sa balikat habang ipinagtatanggol si Sofia. Bumagsak siya sa sahig, ngunit hawak niya pa rin ang kamay ng anak. Papa! Sigaw ni Sofia, umiiyak. Ligtas ka, anak! Sabi ni Marvin, pilit nang ngumiti. Dumating ang mga pulis at nadakip si Mr. Reyes at ang kanyang mga tauhan. Niyakap ni Helena si Marvin, umiiyak. Ligtas ka na, Marvin, sabi ni Helena. Nailigtas mo si Sofia. Ngunit si Marvin nakahiga sa sahig. Ang kanyang dugo ay dumaloy. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagsara. Ito ang kanyang pagbabayad. Ang kanyang huling pagpapatunay ng pagmamahal. Ang amoy ng gamot sa ospital ay mabigat. Ngunit mas mabigat pa roon ang kaba sa dibdib ni Sofia. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Papa. Hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Ngunit ngayon, may halo na itong pag-asa. Papa, gising na po kayo. Bulong ni Sofia. Ligtas na po tayo. Nahuli na si Mr. Reyes. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Marvin. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Sofia at pagkatapos ay si Mama Helena na nakatayo sa tabi. Sofia, anak! Mahinang sabi ni Marvin. Pilit nang ngumiti. Niyakap ni Sofia ang kanyang papa, umiiyak. Ngunit ngayon, ang mga luha ay hindi na luha ng galit o sakit, kundi luha ng pagmamahal at pagpapatawad. Papa, sorry po, sabi ni Sofia. Sorry po kung naging masama ako sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap din ni Marvin ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ako ang humihingi ng tawad, anak. Ako ang nagkamali. Pero salamat. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi nagtagal. Gumaling si Marvin mula sa kanyang sugat. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay mas matagal na gumaling. Sa tulong ni Helena at Sofia, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang buhay. Si Mr. Reyes ay nahatulan ng maraming taon sa kulungan. Ang mga ebidensya na nakalap ni na Marvin, Helena at Vanessa, kasama ang tulong ni Attorney Clara, ay sapat para pabagsakin ang kanyang imperyo ng kasamaan. Si Vanessa, sa kabila ng kanyang pagkakamali, ay nagsisi. Sumuko siya sa batas at sa tulong ng kanyang lola, nagbigay siya ng buong testimonya laban kay Mr. Reyes. Dahil sa kanyang kooperasyon,
Nabawasan ang kanyang sentensya at nabigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli. Para kina Marvin at Helena, hindi na sila nagkabalikan bilang mag-asawa, ngunit naging matalik silang magkaibigan. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ay nagbago, naging mas malalim na pag-unawa at respeto. Tinulungan ni Helena si Marvin na makahanap ng trabaho, isang simpleng trabaho, bilang tagapayo sa isang charitable institution kung saan tinutulungan niya ang mga dating preso na makapagbagong buhay. Si Helena naman, ipinagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang matatag at malayang babae. Nagpatuloy siya sa pagtatahi at kalaunan ay nakapagtayo ng sarili niyang maliit na negosyo kung saan tinutulungan niya ang iba pang ina na walang trabaho. Mama, Papa, ligo na po tayo sa dagat. Sigaw ni Sofia isang hapon habang nasa tabing dagat silang tatlo. Tiningnan ni Sofia ang kanyang mga magulang. Si Papa, na nakangiti na ngayon, at si Mama, na puno ng pagmamahal. Hindi sila isang perpektong pamilya, ngunit sila ay isang tunay na pamilya. Puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Tumingin si Sofia sa malawak na dagat. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Ang nakaraan ay puno ng sakit, ngunit ang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Natuto siya na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, may pagkakataon para magbago, magpatawad at magsimulang muli. Ang mga alon ng dagat ay patuloy sa paghampas sa dalampasigan, parang nagsasabi na ang buhay ay patuloy sa pag-ikot at sa bawat bagong umaga, may bagong simula.